like the basal, kulilal, and bagit, which imitate the sounds of nature. So yung pong kanyang parang dun po siya na yung kanya pong pinaka-significance is the music, which is gumagamit siya ng mga musical instruments that imitate the sounds of nature. So he was also a great storyteller. So aside from that, he's also a storyteller, which is he shared some story, some history and values of his people through his performances. So yung way po ng kanyang pag-storytelling is through the performances po niya. And in 1993, he also received the Gawad sa Manlilikha ng Bayan for helping preserve the rich culture of the Palawan people. Next po. So yan po yung ginagamit niyang instrument din. Next is Samang Sulaiman. So Samang Sulaiman po was a master of Kolyapi, a musician from Mamaspano. So, he's also a Magadanyon musician. Samaon Sulaiman was a master of the Kutyapi, a traditional two-string instrument from Maguindanao. So, pakiano po sa next slide. So, para makita po nila yung, yan. That instrument is called Kutyapi, a traditional two-string instrument from Maguindanao. So he began learning music at a young age and became known for his precise technique and unique style. His music reflected the culture, identity, and traditions of the Maguindanaon people. He also taught many young musicians to make sure that the tradition of Kutyapi would not be forgotten. So, sa ngayon po kasi marami ng mga lumalabas na mga musical instruments, 'di ba? Like electrical guitar, especially mga guitars, very well known, and others electrical instruments. So, he's still sharing that knowledge po of how to play Kutyapi sa mga generations pa rin ngayon. So because of that, because of that po, he received the Gawad sa Manlilikha ng Bayan for his great contribution to Filipino traditional music. So yung mga Gawad Award po is not only about the written literacy but also it can also be given through the music po. So next. Lastly po is si Lang Dulay. So, Lang Dulay is a tinalak weaver. She was a Tiboli master weaver from Lake Cebu, South Cotabato. She was known for creating beautiful tinalak cloth made from abaca fibers. And what makes her masterpiece rather special is that her designs were inspired by her dreams, which is a deep tradition in Tiboli culture. So imagine, yung dreams niya, ginagamit niya po in making such a masterpiece. So next slide po, para may picture tayo sa next slide. Yan. So that was the example of her her tinalak cloth. So she masters more than 100 unique patterns that represent nature, daily life, and spiritual beliefs of her people. So imagine 100 unique patterns, like tahinga, hindi ko magawa yun pa kaya. Because of her dedication of preserving this art, she was awarded the Gawad of Manlilikha ng Bayan in 1998. Through her work, she helped keep Tiboli culture alive for future generations. So, we have from that past we have this from written literacy, from music, and right now and yun nga po kay Lang Dulay, yung pagiging artistic niya. So it is part of our culture pa rin po. So now let's have salita mo nun.
Si Salintamonon ay isang bilaan master weaver mula Davao del Sur na kilala sa napakadetalyado at matyagang paggawa ng tradisyonal na ikat textiles. Bata pa lamang siya ay bihasa na sa pagbiweave gamit ang backstrap loom. At bawat tela ay inaabot ng buwan bago matapos. Ang pinakakilalang obra niya ay ang paggawa ng traditional na bilaan or the ikat fabric na may komplikadong pattern, designs at nagpapakita ng kultura at simbolo ng kanilang tribo. Dahil isa siya sa huling tunay na nag-preserve ng sinaunang techniques, ginawa rin siya ng Gamaba noong 1998. So ito ang isa sa mga famous works ni Salintamonon at tinatawag itong inabal. Ang inabal ay ang pinakatanyag na obra ni Salintamonon, isang tradisyonal na hinabing na tela ng bagobong tagabawa na gawa sa abaka at tinina gamit ang ikat technique. Ito ay hindi lang tela, kundi simbolo ng yaman, ritual at pagkakakinlanlan ng kanilang culture. So now, let's have Alonzo Saclag. Si Alonzo Saclag ay mula Kalinga, ay isang master na sa traditional na sayaw, musika at ritual. Natuto siyang mag-isa sa pagtugtog ng mga instrumentong Kalinga tulad ng gangsa at sinikap niyang buhayin ang tradisyong unti-unting nawawala. Ang pinakatanyag niyang gawa ay ang pagtatag ng Kalinga Budong Dance Troupe na nagsisilbing tagapag-preserve at tagapagturo ng mga traditional na Kalinga dances. Dahil dito, naipapakita ang kultura ng Kalinga sa bansa at maging sa ibang bansa. Ginawaran siya ng Gamaba noong 2000 dahil sa kanyang dedikasyon sa cultural preservation. Ito ang Tungali, ang pinakatanyag na obra ni Alonzo Saclag. Isang tradisyonal na bamboo nose flute ng Kalinga na ginagamit sa musika, ritual at panliligaw. Siya ang kinikilalang national living treasure noong 2000 dahil sa kanyang dedikasyon sa pagpapanatili ng Kalinga performing arts at mga instrumentong gaya ng tungali. So now, let's have Federico Caballero. Si Federico Tuohan Caballero ay isang sulod Bukidnon epic chanter mula Panay Island na kilala sa pag-preserve ng Sugidanon epics. Mahahabang kwento tungkol sa kasaysayan, paniniwala at kultura ng Panay Bukidnon. Natutunan niya ang mga epikong ito mula sa kanyang ina at lola gamit ang lumang Panay Bukidnon language na halos hindi na ginagamit ngayon. Ang pinakakilala niyang contribution ay ang pag-chant at pag-preserve ng Sugidanon epics na tinulungan niyang maitala at madokumento kasama ang mga scholar upang mapanatili ito para sa mga susunod na henerasyon. Dahil sa kanyang malaking ambag sa oral tradition, ginawaran siya ng Gamaba noong 2000. Isa sa mga unang epiko na kanyang naitala ay ang Tikum Kadlum. Isang kwento tungkol sa mahiwagang aso na may kakaibang kapangyarihan na ginamit upang protektahan at iligtas ang kanyang komunidad. So now, let's have Uwang Ahadas. Si Uwang Ahadas ay isang yakan master musician mula Lamitan, Basilan na ipinanganak noong 1945. Kahit halos mawalan ng paningin noong bata pa siya, natutunan niyang tugtugin ng iba't ibang tradisyonal na instrumento gaya ng agong, gabang at kulintangan sa pamamagitan ng pakikinig at walang sawang pag-iensayo. Naging mahalagang bahagi siya ng mga ritual at selebrasyon ng kanilang komunidad. Noong 2000, ginawaran siya ng Gawad Mga Nilikha ng Bayan or the Gamaba bilang pagkilala sa kanyang
dedikasyon sa pagpapanatili at pagtuturo ng Yakan musical heritage sa mga kabataan upang manatiling buhay ang kanilang kultura sa kabila ng pag-usbong ng modernong musics. Ito ang kwintangan kayo, isang tradisyonal na instrumentong yakan na kahawig ng xylophone. Gawa sa 5 kahoy na baras na kumakatawan sa kalikasan at espiritu. Ginagamit ito sa ritual at seremonya bilang sagradong paraan ng pakikipag-ugnayan at si Uwang Ahadas ang maestro sa nagpanatili at nagturo nito hanggang makilala sa buong bansa bilang simbolo ng Yakan musical heritage.